Shout out to all DDS. Meron akong ibabalita sa inyo. Sa lahat ng mga DDS, shout out. Okay, dyan sa Pilipinas. At maging ibang dito rin sa Amerika, meron mga ilang piraso na DDS. Okay? Nininervyos na ba kayo na ang mga ICC o mga agent ng ICC ay nasa Pilipinas na at nangungulekta ng ebidensya at testigo laban sa mga nangyari noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba maraming pinatay na without due process of law? Ang nangyari dahil sa ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagkabaon-baon tayo sa utang na minana na ngayon ng ating kasulukuyang Pangulong Bongbong Marcos Jr. At isinisisi nyo ngayon sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tama ba? Okay, bago natin ituloy ito, sa mga Dabarkads, sa mga ibang Pilipino sa Amerika, dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas, mga loyalista, at siguro naman yung mga Lenny, dahil lahat ng kampi sa Amerika, tinatawagan ko kayo. Manindigan tayo. Mag-subscribe kayo sa aking channel at bigyan nyo ako ng big like at mag-comment po tayo. Okay? Okay. Ano ba itong ICC? International Criminal Court. Ang ICC gagalaw lang kung may mga complainant. At nag-umpisa ang complainant noong panahon ng 2017, a year after President Rodrigo Roa Duterte nag-umpisa ng kanyang panunugulang bilang chief executive. Yan. Di ba sunod-sunod ang patayan noon na halos araw-araw ay may namamatay? Hindi lang isa, marami. Okay? Sinabing lumaban. Nako. At yung mga nakapatay, binibigyan ng reward. Okay? Ilang libo ang namatay. Libo hindi hundreds, libo ang namatay. Ang pinatay ng mga pulis. Nakakaawa, no? Ang mga mismong bata ay nadamay. Mga bata nadamay. Walang hustisya. Samantalang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang abogado. Isang ano tawag daw, piskal ba? Ayan. Kaya nagtataka kami bakit hindi nasunod ang rule of law at dinaan sa ganitong paraan ng pagpuksa sa paggamit ng drugs. At walang pinatay na drug lord, Walang pinatay na drug lord. Inaktakas pa nga eh. Ano ba yan? Okay? Kaya ito ay ang kinakabahan ng mga DDS. Dahil ang ICC ay pwedeng pumasok diyan sa Pilipinas na tahimik. Nag-iimbestiga na sila. Maaaring ngayon sa oras na ito ay nag-iimbestiga, nangongolekta, at pag sila ay tapos na, iaahin sa pamahalaan. Ito ang aming ebidensya. Ito ang aming testigo. Yun lang naman dalawang yun ang kailangan. Ebidensya, concrete evidence, at legitimate na testigo. Isa man sa dalawang yan ay malabo na umasenso ang kaso. Kailangan, the ICC looks like they are building a case against the past administration. Ayan. Di ba? Ayan. Ayan ang katunayan. Okay? At kung hindi naman gagawa ng paraan at hindi papayagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ICC na pumunta diyan sa Pilipinas upang bigyan ng hustisya ang mga napatay na noon sa panahon ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang ating foreign relations sa ibang bansa ay apektado. Ang trade,
ang investment, ang direct foreign investment ay apektado. Sino magtitiwala sa isang bansa na may mga nakaraang injustice? Oh, ako man ay isang negosyante. Mag-i-invest ba ako dyan sa Pilipinas? Kung alam ko, pwede nilang kunin anytime ang aking mga ininvest dyan na without trial, without due process. Wala, di ba? Ayan ang nangyari nung kapanahonan ni Rodrigo Roa Duterte. Nag-atrasan ang lahat ng mga foreign direct investors. At ngayon sinisisi nyo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naglilibot sa buong mundo upang ipagtakpan ang mga pagkakamali ng Pangulong Rodrigo Duterte nung araw na yon, nung mga panahon na yon. At yung iba, itong mga senador, kumakampi pa sa China. Isa pa nga ito eh. Ang mga ito ay kampi sa China o mga traidor. Mga traidor at ibinibigay ang Pilipinas sa China. Nadinig ba kayo? Nakaibay nadinig nyo si Vice President Sara Duterte na umalma sa ginagawa ng China? Hindi. Wala ni isa man. Yan po ang kahalagahan. At ngayon, nag-ano pa si Sara Duterte, ang Vice President, na sinususunod niya ang Kongreso na dapat itigil o huwag payagan ang ICC na makapasok. Pero maaaring nandyan na. Ngayon, si Secretary Remulla ay tahimik sa nangyayari ngayon. Sapagkat maaaring nandyan na sa loob ang ICC at pagtapos na sila sa kanilang investigasyon, nakapag-build up na sila ng case, iaahin na yan sa gobyerno, sa judiciary. At hindi nyo pwedeng pagtakpan yan sapagkat ang buong mundo ay nakatitig sa inyo, nanonood, sinusubaybayan ang bawat kilos nyo. Sinasabi ng gobyerno na lahat ay ginagawa nila upang malitis ang mga biktima ng karahasan, biktima ng salvage, biktima ng anumang pagpatay nung kapanahunan ni Rodrigo Roa Duterte. Meron ba kayon? Wala. Di ba? Ginagawa niyo yan. Kasi yung kanyang mga isip, yung mga Pilipino kumakampi kay Duterte ay nalaso na inyong mga kaisipan. At ginalit. At sabi ni Duterte, inis kayo sa Amerika. Galit kayo sa Amerika. Pero kampi kayo sa China. Sino kumakampi dito sa mass killing dyan sa Pilipinas? Di ba ang China? Okay. Nakakasira ng moral ang ganyan. Kaya ako investor, hindi ako papayag na mag-invest sa Pilipinas hanggang hindi pinapayagan ang ICC na pumasok dyan sa Pilipinas. Ang mga US senators ay against sa mga Duterte. Di ba? Ngayon, tinin nyo, nung si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nakaupo, tumaas ang direct investment ng Amerika ng Amerika dyan sa Pilipinas. Kasi nagtitiwala sila sa gobyerno ng administrasyon Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Natatakot sila ang mga DDS na ang ICC at maging sa SMNI. Sunod-sunod ang nangyayari ngayon. Sunod-sunod ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, SMNI at ICC. Okay, maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligong bagong taon. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na aking komentaryo. Ito po ang inyong lingkod, Freddy sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Blog. Okay? Ako po ay hindi bayaran. Ako po ay isang US pensioner. Nagmamalasakit lang po ko sa Pilipinas kasi ako ay Pilipino.
Okay? Ito ang inyong lingkod, Freddy. Magkita-kita tayo sa susunod. Maligayang Pasko. In God we trust, never hold your peace.